Hi, familiar po ba kayo kay Loteria Garcia? Balak ko po kasi mag-upgrade na ng violin. Nakukulangan na po ako sa sound, post, at projection. Meron silang physical stores. Any tips? Okay, so, meron nga siyang store and may available violins doon. Actually, may binibenta kami na naka-display doon sa kanya kaso sold na. I think last June, if I'm not mistaken. Meron naman nga siya. No? So, ano ba ito yung mga tips ko pag bibili ka ng instrument? Okay, number one, check mo kung okay sa'yo yung setup niya. Or, usually kasi sa mga mas mahal na violin, let's say 17 to 20,000, tapos may pinagkopyahan, iba-iba yung sukat ng body. Okay, merong malapad, merong manipis lang, merong neck na medyo pa-flat, merong neck na halos pabilog na. So marami na siyang nuances, no. So you really have to test it out for yourself, no. And then when we talk about yung projection and ganyan, usually pag same price point, halos parehas lang yan. Wala masyadong magiging difference sa tapon, no? Magkakaroon na lang yan ng difference sa quality ng tunog, anong klaseng string yung babagay sa kanya, yung mga ganyang bagay. So usually naman pag brand new, standard strings yung nakalagay. So medyo may idea ka na kung dark sounding, warm sounding, bright sounding ba yung instrument mo, no? And then, yun, kailangan ma-play mo eh. Pag iba rin yung feel sa hand. Kapag okay sa'yo, kung gusto mo talaga yung ganong instrument, mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo sa sarili mo na, ito na yung gusto ko. Pero, syempre, maganda din magsama ka ng professional so they can guide you also. Kasi minsan, ganda-ganda tayo, tapos yung projection niya pala sa malayo is not that good, no? So, minsan, gandang-ganda yung malayo, ikaw naman sa position mo, hindi ka din naman masaya. Parang ganon. So, you also wanna check how it sounds from another perspective. No? Kasi yun ang mas important eh. Yung nakikinig sa'yo. No? Yung perspective mo playing is not as important pag tumutugtog na kasi ang mas mahalaga yung naririnig ng tao, 'di ba? So make sure na wag mo ring madaliin yung sarili mo. If you can try and find other options, then baka meron din sa ibang stores or iba pang instruments, go ahead lang, no. Wag mo ring kulungin na kailangan dito ako sa store na to bibili. But okay naman yung mga violin sa Loteria Garcia. Kasi dyan din ako nagpapaset up ng violin ko, no? And soon baka magkaroon ulit kami ng panibagong project, bagong content. Pero tingnan natin kung paano mangyayari. Pero yeah, kung yung budget mo pasok at meron dun sa kanya, I think meron siya mga around 14 to 17,000. Tapos aside from violins na sa kanya, meron din siyang mga naka-consignment or other branded other makers instruments na nandun sa store niya. So play mo and then you'll find what's best for you. Parang ako, 'di ba? Yung experience ko sa Singapore nung nag-check ako ng mga violin sa isang store doon. Hindi ko nagugustuhan yung pinakamahal na testing ko. What I liked the most was the second to the highest yung presyo, which is around 800,000 pesos. So yun yung hindi ko binili, wala akong pera. Pero 'di ba, yung preference ko iba. So hindi laging price yung driver ng quality ng instrument. Nasa sayo pa rin yun. So good luck sa pag-upgrade.